Sa isang maliit, nasisinaga ng araw na nayon na nakakubli sa paanan ng luntiang kabundukan ng lumang Korea, naninirahan ang isang mabait na magtutroso na nagngangalang Munjon. Bagaman simple ang kanyang kubo at madalas salat ang kanyang mga pagkain, nanatiling maliwanag at malinis ang diwa ni Munjon tulad ng bukal sa bundok. Araw-araw, nagpapalam siya sa kanyang mapagmahal na asawang si Sora, at sumusuong sa bulong-bulungan ng kagubatan, naghahanap ng kahoy na ibebenta sa mataong pamilihan, ang kanyang tapat na paggawa ang tanging kayamanan. Sa gitna ng matatandang puno ng pino at pilipit na puno ng roble, tahimik na nagsumikap si Munjon na may buong dedikasyon. Ang ritmo ng kanyang palakol ay umaalingaw sa mapayapang katahimikan, bawat pagtama ay patunay ng kanyang matatag na paninindigan. Siya ay bahagi ng bundok, iginagalang ang tahimik nitong kapangyarihan, kumukuha lamang ng sapat, at iniiwan ang kagubatan na hindi nagagambala sa kanyang paghayo. Nang unti-unting lumubog ang araw, pinipinturahan ang langit ng kulay kahel at lila, bigla at walang babalang bumuhos ang isang matinding bagyo. Mabilis na nilamon ng may itim na ulap ang liwanag, at yumalulong ang napakalamig na hangin sa mga puno, na nagpailing sa mga ito na parang mga naghihirap na kaluluwa. Bumuhos ang malakas na ulan, ginawang mapanlinlang at putikang kalatagan ang sahig ng kagubatan, at nakita ni Munjon ang sarili na nakikipaglaban sa galit ng kalikasan, na babalutan ng dilim ang kanyang daan pauwi. Nawawala at basang-basa, desperadong naghanap ng masisilungan si Munjon. Sa gitna ng umiikot na hamog at walang tigil na pagbuhos ng ulan, isang mahina at kumikislap na ilaw ang nakakuha ng kanyang pansin. Dinala siya nito sa isang maliit, sirang kubo, tila inabandona at nakatago sa isang liblib na bangin. Bagaman kinagat ng takot ang kanyang puso, ang lamig at pangamba sa kagubatan ang nagtulak sa kanya upang ituloy, itinulak niya ang kumakalansing na pintong kahoy. Sa loob, hindi kalungkutan ang natagpuan ni Munjon, kundi isang masigla, maingay na tanawin. Ilang doka-ebi, goblins, mga malikot na espiritu ng kwentong bayan ng Korea, ang nagtitipon sa paligid ng isang mababang mesa na tumpok-tumpok ang mga kakaibang pagkain, umuusok na rice cakes, tokay, mga inihaw na karne sa tuhog, at mga mangkok ng kumikinang na rice wine, mac jelly. Ang kanilang berde at kulay lupang balat ay mahinang kumikinang sa redop na ilaw, at ang kanilang tawanan ay pumuno sa maliit na espasyo, isang masiglang simponya ng kagalakang hindi mula sa mundong ito. Habang nauubos ang handaan, kinuha ni Guido, ang pinuno ng mga doka-ebi, ang isang pilipit na pamalong kahoy, na pinalamutian ng mga sinaunang simbolo. Ginto, buong lakas niyang sigaw, at sa isang mabilis na tapik, isang ulan ng kumikinang na gintong barya ang lumitaw sa mesa. Kanin, utos niya, at agad na napuno ng matatabang butil ang isang naghihintay na mangkok. Napapanood si Munjon ng pigil hininga, ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib, na pagtanto na hindi ito ordinaryong pamalo, kundi ang maalamat na doka-ebi bang manggi, pamalo ng goblin, na kayang magbigay ng anumang hiling. Dahil sa salamangka at sa matinding lamig, nakaramdam si Munjon ng hindi mapigil ang pangangati sa ilong. Sa kabila ng kanyang desperadong pagtatangka na pigilin ito, isang malakas, nakapagpapayanig na pagbahing ang sumabog, na umalingaungaw sa maliit na kubo na parang kulog. Nanigas ang mga doka-ebi, biglang tumahimik ang kanilang tawanan, sabay-sabay na lumingon ang kanilang mga ulo patungo sa pinagtataguan ni Munjon, ang kanilang kumikinang na mga mata ay ngayon nakitid sa hinala. Bago pa man makapagbitaw si Munjon ng paumanhin, sumigaw sa alarma ang mga doka-ebi, na nakakagulat na mahiyain sa kabila ng kanilang kapangyarihan. Sa paniniwalang natuklasan sila ng mas malaking espiritu o tao, nagkalat sila sa isang pagdagundong ng berdeng sanga at kaluskos ng dahon, naglaho sa mga dingding na parang ulap. Sa kanilang pagmamadali, aksidenteng nahulog ni Guido ang kanyang pinahahalagahang doka-ebi bang manggi, na lumapag na may mahinang kalabog malapit sa paanan ni Munjon. Sa nanginginig na kamay, maingat na pinulot ni Munjon ang pamalo. Nararamdaman niya itong mainit at makinis, humuhuni na may banayad na enerhiya. Naaalala ang bulong ng mga doka-ebi, bamulong siya, kanin. Kanin ang hiling ko, sa kanyang pagkamangha,
Kumislap ang pamalo, at agad na lumitaw sa kanyang harapan ang isang tambak ng mabango, umuusok na puting kanin. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, hindi lamang dahil sa gutom, kundi mula sa pagkaunawa na ang kanyang kapalaran, at kay Sora, ay maaaring magbago na sa wakas. Nagmadali si Manjon pauwi pagkatapos hamupa ang bagyo. Ang Dokaebi Bang Mangi ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kanyang jegory. Si Sora, na labis na nag-alala, ay sinalubong siya ng yakap, ang kanyang pagiging panatag ay halata. Inilahad niya ang kanyang di kapani-pani walang kwento, at magkasama, tinapak nila ang pamalo, humiling ng walang katapusang biyaya, pagkain, maiinit na damit, at ginhawa para sa kanilang simpleng tahanan. Nagbago ang kanilang maliit na kubo, na puno ng init at kasaganaan, ngunit nanatiling mapagkumbaba ang kanilang mga puso gaya ng dati. Ang tunay na kabaitan, gayunpaman, ay hindi tungkol sa pag-iipon ng yaman, kundi sa pagbabahagi nito. Sina Manjon at Sora, naaalala ang kanilang mga araw ng paghihirap, ay bukas palad na ibinahagi ang kanilang bagong yaman sa kanilang naghihirap na kapitbahay. Pinondohan nila ang mga pagkukumpuni ng mga gumuhong bahay, nagbigay ng maiinit na damit para sa mga matatanda, at sinigurong walang bata ang matutulog na gutom. Ang kanilang simpleng kubo ay naging tanglaw ng pag-asa at pagkabukas palad sa nayon, na nagbigay sa kanila ng malalim na paggalang at pagmamahal ng lahat. Ngunit hindi lahat ng mata ay tumitingin ng may paghanga. Si Seokjin, isang mayaman ngunit kilalang sakim na kapitbahay, ay napansin ng biglaang pag-unlad ni Manjon nang may lumalaking hinala at inggit. Paano kaya ang isang mahirap na magtotroso, na walang lupa o kayamanan, ay biglang mabubuhay ng may ganitong kaganhawahan at magbigay ng ganoon kalaya? Nakitid ang matatalim na mata ni Seokjin, ang kanyang isip ay kinain ng isang nag-iisang, matako na kaisipan, dapat niyang matuklasan ang sikreto ni Manjon, at ang kininito para sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang di mapapawing kasakiman, simulan ni Seokjin na palihim na bantayan si Manjon, sinusundan siya na parang anino. Isang mapananalong araw, nakita niyang nawala si Manjon sa kabundukan, bumalik pagkatapos na mukhang sariwa, ang kanyang nakatagong pamalo ay nagdulot ng mahinang umbok sa ilalim ng kanyang damit. Nag-antay si Seokjin hanggang sa paglubog ng araw, pagkatapos ay palihim na gumapang patungo sa kubo ni Manjon, sumisilip sa isang lomet sa bintana habang si Manjon, na walang kamalay-malay, ay maingat na tinapek ang Dokaebi Bang Mangi, na naglabas ng buhos ng kumikinang na mga baryang pilak para sa isang bagong proyekto ng nayon. Ang pagkakita sa mahiwagang pamalo ay pumuno kay Seokjin ng naglalagablab na gutom. Hindi lang isa ang gusto niya ng mas mahuhusay pa. Nagmatuwid siya na kung si Manjon, isang hamak na magtotroso, ay nakahanap ng ganoong kayamanan, tiyak na siya, isang taong may mas malaking yaman at talino, ay makakakuha ng mas makapangyarihang Dokaebi Club. Gagayahin niya ang mga hakbang ni Manjon, ngunit nang may mas matinding lakas ng loob, sinisigurado ang kanyang sariling, walang kapantay na kayamanan. Kinabukasan, sumuong si Seokjin sa kabundukan, nagkukunwari na mamutol ng kahoy. Sadyang hinanap niya ang kubo na sinalanta ng bagyo, kahit na maliwanag ang sikat ng araw. Naupo siya sa parehong sulok na kinaroroonan ni Manjon, bagaman may kaunting paggalang sa pagiging tuso, naiinip na naghihintay na lumitaw ang mga Dokaebi, ang kanyang puso ay humahampas hindi dahil sa takot, kundi sa matako na pananabik, iniisip ang kanyang sariling mga hiling na mas malaki kaysa kay Manjon. Habang lumalalim ang takip silim, ang pamilyar na tunog ng kasiyahan ng mga Dokaebi ay pumuno sa kubo. Si Guido at ang kanyang mga alagad, na bumalik para sa kanilang nawawalang pamalo, ay mabilis na napansin ang nanghimasok. Nakita nila ang inabando ng Dokaebi Bang Mangi at pagkatapos, ang isang mabilis na sulyap sa hindi maayos na pagtatago ni Seokjin ay nagbunyag ng presensya ng tao. Ang nagliliyab na pulang buhok ng pinuno ay tila pumutok sa galit, ang kanilang mahalagang pamalo, na wala dahil sa isang tao, ay may isa pang tao na nagkukubli, malinaw na nagpaplano. Aha, umalingaw-ngaw na sigaw ni Guido, sinunggaban ang Dokaebi Bang Mangi. Kaya, isa pang sakim na tao ang naghahanap ng aming salamangka. Makakamit mo ang iyong hiling.
Dahil dito, galit na galit niyang tinapak ang pamalo, hindi para sa ginto, kundi para sa walang katapusang baha ng maliliit, umaalulong na bubuyog, malagkit na pandikit ng bigas, at makakiti na damo, lahat ay lumitaw sa paligid ni Seokjin, na sumigaw at pumalag, natakpan mula ulo hanggang paa sa isang lalo pang kakatwa at nangangating pahirap. Tumawa ang mga doka-ebi, isang masayang, umalingaw-ngaw na tunog, nagtatamasa sa kanilang malikot na katarungan. Ipinagpatuloy ng mga doka-ebi ang kanilang pangungulit hanggang umaga, sinisigurong lubos na natuto si Seokjin ng kanyang leksyon. Pagod at napahiya, ngunit himalang walang pinsala, lumabas siya sa kubo habang nawala ang mga doka-ebi kasama ang kanilang pamalo, ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa likuran niya. Si Seokjin, na nahubaran ng kanyang pagmamataas at kasakiman, ay sa wakas ay naunawaan ang tunay na kalikasan ng kasaganaan ni Manjon, hindi ito nagmula lamang sa mahiwagang pamalo, kundi mula sa isang pusong puno ng pagkabukas, palad at pagmamahal. Mula noon, nagkaroon si Seokjin ng malalim na pagbabago. Tinalikuran niya ang kanyang sakim na pamamaraan, sa halip ay pinili na mag-ambag sa komunidad, tinutulungan si Manjon sa kanyang mabubuting gawain. Patuloy na nabuhay sina Manjon at Sora ng isang buhay na may komportableng pagiging simple, ang kanilang mahiwagang pamalo ay isang pinahahalagahang sekreto, ang tunay nitong kapangyarihan ay hindi nakatira sa gintong ipinapatawag nito, kundi sa kabutihang pinaganya nito. Ang kanilang kwento ay naging isang tahimik na alamat, ibinubulong sa mga taga-nayon, kung paano ang tunay na yaman ay nagmumula sa isang bukas na puso. At kaya, ang kwento ng Duck Hibis Club ay nagpapaalala sa atin na bagaman biyayaan tayo ng kapalaran, ang ating karakter ang tunay na naglalarawan ng ating kayamanan. Ang kabaitan ni Manjon ay nagpabago sa isang mahiwagang bagay tungo sa isang kasangkapan para sa walang hanggang kabutihan, habang ang kasakiman ni Seokjin ay nagdulot lamang ng nakakatawang kamalasan. Sana'y lahat tayo ay magsikap na maging tulad ni Manjon, naaalala na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa kung ano ang ating nakukuha, kundi sa pagmamahal at pagkabukas palad na ibinabahagi natin sa mundo.